Hello, magandang araw at oras sa ating lahat mga kapatid. Pag-uusapan naman natin ngayon tungkol sa waterproofing. Ibang brand ito mga kapatid. Ngayon ko lang ito sinubukan. Ang pangalan nito ay Fortress Waterproofing Membrane. Polyurethane ito mga kapatid, pero ano siya, water based. Ito ay ginagamit sa wall. Halimbawa, yung palitada mo maraming crack. Yung maliliit, kayang-kaya niyang takpan kasi para siyang silicone. Malapot. Kaya lang sa pagpahid, kailangan wag mong idin yung pagpahid. Alam niyo mga kapatid, marami na akong nasubukan mga waterproofing paint. Pero ito kakaiba. Kasi hindi ka na maghalo ng semento, hindi mo na kailangang mag-primer, mag-dilute ng iba't ibang klase ng pintura. Ito ay napakadaling gamitin. Kung malinis na ang wall, pwede nang i-direct ang waterproofing na ito. Hanggang 4 coating, 3 hanggang 4 coating, mas maganda pa pag mas makapal. Ito ay heavy duty waterproofing membrane, polyurethane, waterproof, 100%, high UV resistant, foot trafficable, no primer needed, odorless. Napakadali nga mga kasamang gamitin ito. May mga building na ginamitan namin ng mga epoxy, pero hindi ko nababanggitin kung anong mga brand. Pag nag-crack yung building, may parties na magka-crack. Halimbawa yung canopy na ni-repair namin. Matitigas ang mga epoxy na ginagamit namin pang waterproofing. Pero pag nag-crack, sasama din yung crack kasi matigas siya. Sinubukan namin ang silicone, ay napaka-effective. Lalong-lalo na ito mga kapatid, parang silicone ito. Kasi rubberized siya. Pagka magkaroon ng maliit na crack, flexible siya. Kumbaga nababanat. Hindi gaya ng matigas na pag matigas yung nilagay mong waterproofing, sasama yung crack niya kahit maliit lang. Ito, pag nag-crack, para siyang rubberized talaga. Mas maganda ito pag medyo makapal ang pagpahid mo. Ito ay clear. Pag ipinahid mo halimbawa yung tiles na papahiran ko mamaya, pag pinahiran ko yun ay kita mo pa rin yung design ng tiles. Ito ay UV resistant, nakalagay dyan. Kahit sa labas, kahit sa loob, pwede mong gamitin. Kahit na ngayon ko lang nasubukan ito, alam ko ito maganda. Kasi naranasan ko na ng paulit-ulit na paggamit ng waterproofing sa mga crack. Ay sa ginamit namin noon ay sealant. Napaka-effective ang sealant. Kumbaga ito parang sealant din siya, kaya lang mas malabnaw. Yan ang iwa-waterproofing ko mga kapatid, kasi yung ibabaw niyan ay CR. Nagkakaroon ng moist pagka naliligo sa ibabaw. Kaya ang unang preparasyon ko dyan mga kapatid, ito na yung unang preparasyon ko. Sundan nyo lang mga kapatid. Pinahiran ko siya ng muriatic para hindi ka na mahirapang maglinis, kasi pagka lihain mo pa yan, steel brushin, ganun, hindi niya basta-basta matanggal yung mga dumi at yung mga lumot. Pagtyagan lang nating pahiran ng muriatic, pagkalipas ng 1 oras, pwede na nating banlawan at basadahan ng basahan o kaya yung scuba para malinis mabuti. Tapos banlawan ng tubig na pigang-piga. Kasi ito ay nagmamadali yung may-ari, kailangan ng may waterproofing kasi kailangan nila itong gamitin. Yan ang ginamit kong muriatic acid. Kahit anong brand ng muriatic pwede yan. Kailangan lang banlawan natin mabuti paulit-ulit. Kaya ako pinipiga yung foam para hindi na pumasok yung tubig sa ilalim ng tiles. Kasi ito ay hindi ko na pinagamit sa loob ng 5 araw para hindi magkakaroon ng problema yung ipapahid nating waterproofing membrane. Polyurethane po yun. Ito ang second step ko pagkatapos ko mabanlawan mga kasama. Blinutros ko ulit kasi kailangan tuyong-tuyo yung mga pagitan ng tiles sa mga sulok. Kahit na alam ko na tuyo na siya, pinainitan ko pa rin para siguradong walang tubig sa ilalim ng tiles o kaya walang tubig sa mga pagitan, sa mga singit ng tile, para hindi tayo magkakaproblema. Kasi oras na basayan at napahirat natin ng PU70 polyurethane ay hindi na natin mababawi, kasi magtutuklap lang yan pagka basa yung tiles o kaya yung wall na konkreto. Halimbawa yung wall, kailangan tuyong-tuyo talaga. Wala kang makikitang tubig o kaya moist
bago kayo gumamit nito. Bali, ito na yung second floor ng CR. Ito ay papahiran ko ng Fortress Polyurethane Membrane PU70. Sa mga gustong sumubok nito mga kapatid, ang presyo nito ay 1,400. Yung isang galon ay marami nang mapupuntahan yung isang galon, yung 4 liters. Bali, ang sukat nito ay 1.5 by 2 meters. Yung luwang ng CR. 2 meters, tapos 1.5 meters. 1.5 meters naman yung kanya, lapad niya. Ito yung ipapahid ko mga kapatid. Pwede nyong ibuhos. Ito water based lang siya. Talagang odorless talaga. Hindi siya maamoy. Para siyang acrylic emulsion pagka natuyo. Magiging yan, clear. Kumbaga yung kulay ng tiles, lalabas yan. Hindi ganyan ang kulay niyan. Pag natuyo, parang emulsion. Lalabas yung design ng tiles. Ito ang pinasakan kong mabuti ng polyurethane na ito. Yung mga sulok ng tiles. Yung mga sulok at yung mga pagitan ng tiles. Pinasakan ko mabuti ng pintura yan. Medyo kinapalan ko. Kaya lang sa loob ng 4 na oras saka ko siya babalikan. Ang pagpahid lang dyan mga kapatid ay kailangan hindi madiin yung pagpahid mo. Kailangan siya, magaan lang. Hindi kailangan, maganda dyan na pampahid ay yung manipis lang ang buhok para paghagod mo ay maraming na iiwan sa tiles. Kasi pag madiin yung kamay mo, parang siya, madulas. Parang hindi siya kumakapit. Parang kunti lang yung kumakapit. Kaya pag nagpahid kayo dyan mga kapatid, ay kapalan nyo na kaagad yung first coating. Ganon din yung second coating, third coating hanggang fourth coating pwede. Mas makapal, mas matibay. Sinisigurado ko ito mga kapatid na wala nang tatagas ang tubig. Bakit kanyo? Kasi karanasan na namin gumamit ng pang waterproofing na yung mga, halimbawa yung mga epoxy ganon na pang waterproofing. Pag yung mga epoxy kasi, pagka nagkaroon ng crack yung epoxy, magkra-crack din ng maliit. Pero ito, karanasan na namin sa mga project namin, may mga canopy na pag umulan ay tumatagas. Ginamitan namin ng iba't ibang klase ng pang waterproofing sa mga crack. Kaya lang sa lugar na yun ay pagka umaga nagkakaroon ng crack, pag hapon bumabalik yung crack. Parang may galaw yung lupa. Pero ito, mga kapatid, siya, rubberized talaga. Kahit magkaroon ng crack, kasi ang crack malilit lang yan. Pag nagkaroon ng crack, hindi siya basta hindi nagkakaroon ng crack yung pinahiran mo kasi siya, parang rubberized. Parang sealant siya. Ganun lang mga kapatid, kasimple. Ready to use. Pwede mo nang pahiran kaagad. Hindi ka na magpa-primer, hindi ka na gagamit ng iba't ibang chemicals. Basta ang gagawin nyo lang, linisan lang mabuti ang papahiran nyo. Thank you for watching mga kapatid. Sana'y nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo. Maraming salamat po.